Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang ikapitong kabanata ng Florante at Laura ni Balagtas na may pamagat na Pag-alala ni Florante sa Ama, saknong 83 hanggang 77. Pag-aaralan din natin ang maikling buod, mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Pag-alala ni Florante sa Ama. Sa nawikang ito, luhay pinaagos, pikay isinaksak, saka naghimutok. Nagkataon namang parang isinagot ang buntong hininga niyong nagagapos. Gerero'y namangha nang ito'y marinig, pinagbaling-baling sa gubat ang titik. Nang walang makita'y hinintay umulit, di naman nalaot nagbagong humibik. Ang bayaning Moro'y lalo nang namaang, sinong nananaghoy sa ganitong ilang. Lumapit sa dakong pinanggagalingan ng buntong hininga't pinakimatyagan. Inabutan niya'y ang ganitong hibik. Ay, mapagkandiling amang iniibig. Bakit ang buhay mo'y naunang napatid, ako'y inulila sa gitna ng sakit? Kung sa gunita ko'y pagkuru-kuruin, ang pagkahulog mo sa kamay ng taksil, parang nakikita ang iyong narating, parusang marahas, nakalagim-lagim. At alin ang hirap na di ikakapit sa iyo ng Conde Adolfong malupit? Ikaw ang salamin sa reyno ng bait, pagbubutunan ka ng malaking galit. Katawan mo amay parang namamalas, ngayon ng bunso mong lugami sa hirap. Pinipisang-pisang at iniwawalat ng pawaring lilot berdugo ng sukab. Ang nagkahiwalay na laman mo't buto, kamay at katawang nalayo sa ulo, ipinaghagisan niyong mga lilo, at walang maawang maglibing ng tao. 10 ng lingkod mo't mga kaibigan, kung kampi sa liloy iyon ng kaaway, ang di nagsiayoy natatakot namang, bangkay mo't ibaot mapaparusahan. Hanggang dito ang may aking naririnig, nang ang iyong ulo'y itapat sa kalis. Ang panambitan mo't dalangin sa langit, na ako'y maligtas sa kukong malupit. Ninanasa mo pang ako'y matabunan ng bangkay sa gitna ng pagpapatayan, nang huwag mahulog sa panirang kamay, ng Conde Adolfong higit sa halimaw. Panalangin mo'y di pa nagaganap, sa liig mo'y biglang nahulog ang tabak. Nasnaw sa bibig mong huling pangungusap, ang adios. Bunso't buhay mo'y lumipas. Ay, amang-ama ko, kung magunam-gunam, madlamong pag-irog at pagpapalayaw, ipinapalaso ng kapighatian, luha ni ring pusong sa matay nunukal. Walang ikalawang ama ka sa lupa, sa anak ng kandong sa pag-aaruga, ang munting hapis kong sumungaw sa mukha, sa habag mo'y agad nanalong ang luha. Ang lahat ng tuwa'y natapos sa akin, 10 ni ring buhay ay naging hilahil. Ama ko'y hindi na malaong hihintin, ako't sa payapang bayay yayakapin. Ngayon naman ay talakayin natin ang buod nito. Ang kabanatang ito ay naglalaman ng masidhing pagdadalamhati ni Florante habang inaalala ang kanyang yumaong ama. Inilarawan ni Florante ang mga paghihirap na dinanas ng kanyang ama sa kamay ng Conde Adolfo, isang taksil at malupit na kaaway. Nananaghoy si Florante sa malupit na pagkamatay ng kanyang ama at ang kawalang katarungan na dinanas nito. Damang-dama ni Florante ang sakit at lungkot dahil sa kawalan ng kanyang ama na itinuring niya bilang kanyang kanlungan at tagapagtanggol. Sa huli, ninanais ni Florante na makapiling muli ang kanyang ama sa payapang bayan ng kalangitan. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Pagdadalamhati ni Florante habang inaalala ang kanyang yumaong ama. Paglalarawan sa kalupitan ng Conde Adolfo na pumatay sa ama ni Florante. Paggunita ni Florante sa kanyang ama at sa pag-aaruga nito noong siya ay bata pa. Paglalahad ng mga huling sandali ng kanyang ama bago ito pinaslang. Pagnanais ni Florante na makasama ang kanyang ama sa kabilang buhay. Mga mahahalagang tauhan. Florante,
anak na nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama, inaalala ang pag-aaruga at pagmamahal ng kanyang ama. Duke Briseo, isang mapagmahal at maalagang ama na pinaslang ng malupit na Conde Adolfo. Conde Adolfo, ang kontrabida na nagpasimuno sa kamatayan ng ama ni Florante, simbolo ng kalupitan at kataksilan. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang lugar na pinangyarihan ay sa gubat kung saan nagsimulang inalala ni Florante ang kanyang ama. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Guerrero, mandirigma o isang taong matapang at may kakayahang makipaglaban. Buntong hininga, paghinga ng malalim na nagpapakita ng kalungkutan o pagdadalamhati. Himutok, pagpapahayag ng sama ng loob o pagdadalamhati. Pika, isang sandata o sibat na ginagamit sa labanan. Verdugo, taong gumagawa ng kalupitan o pumapatay ng walang awa. Lilo, takaw, masama o traidor na tao. Taksil, taong traidor o hindi tapat. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng tula. Ipinapakita ng kabanatang ito ang halaga ng pagmamahal at pag-aaruga ng isang magulang sa kanyang anak. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nananatiling buhay sa alaala ang pagmamahal ng ama sa anak. Ipinapakita rin ang mga masamang epekto ng pagiging taksil at malupit na hindi lamang nagdudulot ng pisikal na pagdurusa kundi pati na rin ng emosyonal na sugat sa mga iniwan. Ipinapakita ni Florante ang masakit na proseso ng pagdadalamhati sa pagkawala ng mahal sa buhay at ang paghahangad na makasama muli ang minamahal sa kabilang buhay. Ang pagtanggap sa kalungkutan ay bahagi ng paghilom. At dyan, nagtatapos ang ikapitong kabanata ng Florante at Laura, pag-alala ni Florante sa ama. Ano ang natutunan mo dito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.